Kanina nga ay naririto nga ang aking hipag na si Ate Sally. Panganay na kapatid siya ni Pakner. Ang totoo niyan ay meron nga siyang ipinaluluto sa akin. Ukbo nga ang tawag dito at talaga naman may kasamahan pang kenchay. Ani. Sino ba sa inyo ang nakakaalam ng itlog na ito? Ito yung 1 day old yata kung tawagin, tama ba? Yung as in parang manok na talaga yung nasa loob. May puting balahibo at para talaga siyang manok na. Maliit lang. Kaldereta nga ang gagawin kong luto dito. Kaya naman naghanda na ako ng bawang at sibuyas. At inihanda ko na rin itong aking kutsilyong pangmadiinan. O diba, pak na pak ang kulay peng. Sa New Star ko nga pala yan binili doon sa Kalamba. O baka gusto nyo yung ganitong kutsilyo, mura lang naman ito doon. Wala pa yung 100, parang 70 plus lang ganun. Sa quality, wala kang masasabi at talagang quality. Adiyaw, ako yata naging magtitinda na ng kutsilyo. Alam ko, sa bidyong ito ay ako'y magluluto. Sa sobrang kadakdakan ay nawala na sa linya. O siya, balik tayo sa aking paggagayat. Ayan, syempre ang kaldereta ay mas masarap pag may kalamansi. Nagayat ng bawang at sibuyas at ayan, pati yung kenchay. Sabi ni Ate Sally, masarap daw ang may kenchay, ay di ilagay. Syempre, mas masarap kung maanghang. Kaya lamang, ayan, meron ako dining siling ubod ng sariwa. Bahala na kung ito ba'y makakaanghang pa. Tomato paste nga ang aking ilalagay kasi mas malasa at mas makulay. Balikan natin yung sili kung ilalagay. Napansin nyo, tuyot na. Wala na akong magagawa kasi wala namang mabibilhan ditong ganyan. Dahil ang mga taga-isla ay sa bayan lamang talaga umaasa na mga ganito. Kaya kung ano yung naririto ay pagtatamain na lang. Naiprito ko na ang kamote, naigisa na ang bawang, sibuyas at inihulog ko na nga itong ukbo. Kung napapansin nyo ay buo yung itlog, napansin ko nga rin. Masyadong excited sa paggigisay, hindi ko pala nabaak yung mga itlog kaya naman kinuha ko uli at akin itong i-slice. Medyo naiprito ko nga sa gisa at inilagay ko na nga yung toyo, tomato paste, kalamansi, paminta. Oops, nakalimutan ko ang magic sarap. Ay sorry naman. Nilagyan ko ng konting tubig para iwas sa sunog. Charis. Medyo dry kasi kaya nilagyan ko lamang ng konting tubig. Inilagay ko na nga yung kuluntoy na sili, piniritong kamote at cheese. Ayan, pampasarap yang cheese. Lagyan natin ng konting sugar at tinimplahan ko nga rin yan ng paprika. Ang paprika, optional lang yan. Pwede nang wala. Pero mas masarap kasi para sa akin gawa ng may konting anghang yun. Malapit na nga siyang maluto kaya inilagay ko na yung peanut. Nilagyan ko nga rin yan ng giniling na mani. At ang last nating ilalagay yung kenchay. Nakaluto na nga ako at nag-iimis na nga rin ako dyan at baka ako'y mapagalitan ni ate. Teritoryo kasi niya yung kusina kaya pag nakitang malibag ay talagang ako'y kinakagalitan. Kaya tayong mga nanay, susunod na lang sa mga anak kani para hindi kayo mapagalitan. Chares! Excited na nga kumain si Person kaya naman kaagad ay binigyan ko na nga siya ng kanin at ulam. Kaya lang may problema nung nakita na niya yung ulam ay parang umaatras na. Samantalang yung dalawang ate niya ay parang nagustuhan naman yung ulam. Itlog sila ng itlog pero hindi naman sila nagrereklamo. Kain lang ng kain. Saka ako'y natutuwa for today's video dahil si ate ay walang reklamo sa camera. Ang sabi ko nga ikay makisama at pag ako'y nakasweldo ay baka hindi kita bigyan ng pira. Charis. Eto na nga si ako at ako nga ay patikim-tikim lamang dyan. Busog pa kasi ako at kumain nga ako nung alas 4 ng hapon. Hindi nga ako masyadong makakain dyan dahil mataas nga ang kolesterol nito. Kaya naman idinaan ko na lamang sa pag-inom nga nitong malamig na tubig. Tingnan naman natin yung reaksyon ni Person. Sarap ba? Hindi. Hindi kasi siya nakain ng itlog. Kumakain siya ng itlog pagbati. Pero yung mga ganito, yung kagaya ng nilaga, ayan, hindi siya kumakain yan. Natatawa lang. No choice kasi gusto talaga niyang kumain. Hindi niya inaasahan na ganito pala. Sarap? Hindi. Bakit hindi masarap? Ha? Itlog lahat. Itlog lahat. Kawa na, napipilitang kumain. Ako hanggang tikim lang kasi naghapunan na ako nung alas 4. Alas 4. Ang ulam ko ay tuyo. Kapon mo na, nagkain pa. Ngayon, alas 7 na ng gabi. Alas 7 o alas 8? Alam mo yun. Alas 8 na pala. Sobrang late na yung ano namin, yung hapunan.
Ah, kaya mo yan. Pagkasubo mo, sabay inom ng tubig. Oh, go! Oh, ang galing! No, napipilitan ng bata. Oh. Oh, ano? Okay? Hindi makailig. Ayaw na niya, hindi kinaya. Hindi kinaya ni person ang kanyang ulam. Kanina excited, nung natikman na, ayan, umayaw na. Itlog daw pala. Lang ang amoy eh. Ah, masarap lang amoy. Kaya ka gusto mo. Tapos, ayaw mo na. Hayan, dahil hindi nga kumain si person at ayaw nga ng ulam, eto, namumroblema pati ako kung ano ipauulam ko sa kanya. Pagkatapos nga nilang kumain ay nagulat nga ako at biglang may niluluto si Ate Yamyam. Aba ay nagluluto pala ng ulam ng kanyang kapatid, siguro'y naaawa. Tinanong daw niya kung anong gusto ay itlog daw na bati. Yan lang kasi ang kinakain niya, pagdating sa itlog kailangan babatihin mo. Natutuwa din naman ako sa aking mga anak at pag mga walang sumpong ay talaga naman. Nagkukusa at hindi mo na nga kailangang utusan. Ang mga anak ko nga habang lumalaki ay natututo talaga silang gumawa din nga sa kusina. Maliliit pa'y tinuturuan ko na talaga yan para pag kami wala ay nakakakain na sila ng kanila at nakakapagluto. At iniintindi nga rin nila itong bunso nilang kapatid. Ang sabi ko nga sa kanila ay mag-aral kayo na kumikilos na mag-isa dahil hindi habang panahon ay tayo magkakasama. Baka sila'y pag nag-asawa ay mga walang alam ay di ba nakakahiya naman. Nakakaawa naman talaga ang bata kapag walang alam. Mabuti na nga lamang siguro kung kami lagi nasa kanilang tabi. Pagkatapos nga ng aming hapunan ay haya, naglinis na nga ako ng aking katawan. Bakit nga naman kapag matutulog ay bang hirap ng pakiramdam pag hindi ka naglilinis? O hindi ka nagpapalit ng Tepax? Alam nyo na yon. Cheng, chererereng, charis. Yan, nabango na nga ako at syempre ito namang aking bunso ang aking lilinisin. Sobrang busy nga lagi yan sa pagsiselfon kaya minsan ako'y naiirita. Pero pag naman sinaway mo yan ay sumusunod naman. Pumunta na nga siya ng banyo at pagpunta nga niya ay may tao kaya naman hayan ang sabi ako daw ay liar. Tapos natuwa na naman nga ako din sa aking ating ito. Abay nakita ko naguhugas ng pinggan, dapat si ate ang gumagawa niyan. Ay yun pala ay nauto na naman. Pasensya ka at mang-uuto talaga yung ate mo. May kondisyon na naman yan, sigurado. Pumasok na nga ako sa kwarto at ako naman ay naglalatag na. Ang ganda ng aming unan, iba-iba ang design. Aba, sa sobrang busy ko, hindi ko na makita yung mga katerno niyan. Kaya kung ano na lang yung makita ko, ay siya ko na lang inilalagay. Minsan talaga ay ganyan kami ni person bago matulog. O siya, hanggang dito na lamang. Kung nagustuhan nyo nga ang video ito, please like, follow, and share. Thank you for watching. Bye!